So, gandang araw sa inyo. Ngayon dito sa Twin 88, meron na naman tayong isang video. So, dito sa likod ko, nandyan yung dalawa nating full range, 3-way configuration speaker. Ang gagawin ko ngayon dito, dahil naka-tatlong amplifier setup ako, minsan nga ginagawa ko pang apat, i-convert natin ngayon ito sa bi-amp configuration. So, dito sa isang speaker box, ang papasok na signal dyan ay galing sa dalawang amplifier. Dahil, ito kasing wooper, nasasayang lang. Itong wooper, nasasayang lang. Ginagamit ko siya sa high, ang naka-feed ngayon dito, dyan sa dalawang speaker wires na yan. Galing yan doon sa amplifier ko na high ang dinadala. So, dito sa wooper natin, halos walang lumalabas na tunog. So, ang tumutunog dyan, itong mid-range at saka itong tweeter. So, i-convert ko siya ngayon sa bi-amp configuration, bi-amplifier configuration. Dalawang amplifier, mid dito, ang i-feed ko dito sa wooper natin ay mid. Tapos yung high dito sa dalawa na ito. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So, ito yung tatlong amplifier na sinasabi ko sa inyo. Itong nasa baba, ang bass, mid ito, class D, at yung high, o yung high frequency natin, o yung tweeter, ay ito, dito nang gagaling. So, ang gagawin ko doon, ito pa rin yung nasa subwoofer box ko na D12. Ito naman yung i-feed ko doon sa wooper ng ating 3-way. At ito doon sa mid-range at tweeter ng ating dating 3-way speaker system. So, ito yung mga gagamitin natin. Tinanggal ko lang yung sticker. Hindi ko na gusto yung sticker na ganyan. Dalawang speak-on terminal. Dalawa. At nag-ready na rin ako ng speaker cable na may speak-on na rin. At etong dalawa na ito, ang ikakabit natin dito sa wire na ito. Kasi naka-standard lang ito. Yan, ang dumi na pala ng likod ng speaker ko. Naka-standard lang siya ng speaker terminal. So, papalitan natin yan neto. So, mangailangan tayo ng speak-on. Tasan ko lang ito mga boss, ano? Paltan ko lang yung butas o palakihin ko lang yung butas sa likod para maikabit natin itong aking speak-on terminal. So, eto, nabutasan ko na yung box. Wawiringan na lang natin to para maibalik yung mga speakers. So, sa pag-wiring dito, doon sa mga baguhan na hindi pa nakakagamit ng speak-on, gaya nito. So, dito sa loob, mga boss, dyan sa plastic na yan, bawat terminal na ito ay may label. Apat yan. So, bawat isa sa kanila may label. 1 plus, 1 minus, 2 plus, 2 minus. So, para hindi kayo malito, minsan kasi napakalabo noong label. Sa kagaya ko nung malabo ang mata, minsan nahihirapan ako. Gumagamit pa ako ng microscope. Hindi ng, anong tawag dito? Ng magnifying. Para ma-sure nung una na hindi ko pa masyado kabisado. So, hindi naman kayo dapat malito dahil may notch yan. Isang malaki, isang maliit. No? Yan, no? So, meron yung notch na ganyan. Sana maayaw mag-focus. Ayan. Ito to. So, isang malaki, isang maliit. Yung tapat nung malaki na notch, yun yung 1 plus. At kapag nakaharap sa inyo na ganito yung connector, o yung ating speak-on, yung kaliwa noon, yun ang 1 minus. So, yun yung kalimitang nilalagyan ko. No? Dito naman, so at least dito, kung di man ito makita ng camera ko, kasi black sa black ang label, madali nyo makikita, 1 plus, 1 minus,
Siyempre, yung 1 plus, doon mo ilalagay yung positive at yung 2 minus. Kung sakali maka-experience kayo na halos napakanipis ng label at hindi nyo makita, dito kayo mag-repair sa notch naman niya dito sa kabilang side. So, kung nandito yung malaki, usually may metal na insert yon, yun yung 1 plus. No? So, lagyan ko lang ito ng wire, tapos balik natin yung speaker. So, eto mga boss, ready na for wiring. Etong taas, ang gagawin ko dyan, ang i-connect dyan ay yung magdadrive nung high. At itong nasa baba, i-connect natin doon sa woofer. Doon sa mga matatagal na sa channel, alam nyo na ang box na to ay meron nito. Halos lahat ng box ko may dividing network. So may 3-way siya na dividing network. Pero this time, ang gagamitin ko lang sa kanya ay yung mid-range. Ang output na gagamitin ko sa kanya ay yung mid-range at saka yung tweeter lang. Yung woofer, hindi natin isasama dahil doon ko na lang siya ikukuha ng signal doon sa amplifier mismo. Total, yun naman ay filtered out na doon sa crossover. Okay lang yon na direkta na doon sa speaker. Wala siyang crossover, passive crossover na dadaanan. So, from amplifier, direkta na sa speaker. Ang pinaka-crossover na dinaanan niya ay yung 3-way crossover ko. So, gaya ng sabi ko kanina, yung sa mid natin o yung sa vocals ay direct ko na ikakabit dito. So, wala na siyang dinaanan na passive. Pwede ring wala yon. Again, sabihin naman overkill. Pero pwede ring wala yon. Wala namang mawawala kasi naandyan na yan eh. Kaya ginamit ko na rin. So, yan. Nagawa na nating by amp configuration. Ganon din yung gagawin ko doon sa isa. So, tatapusin ko lang. Tapos, isa-sound test natin mamaya. Dahil nga yung previous na nakakabit na speaker ay yung ordinary lang na speaker terminal, kailangan nating kabitan ito ng speak-on. So, para doon sa mga bago, so pakita ko na rin to, baka mamaya may hindi pa nakaka-experience magkabit ng ganito. Kasi nga, parang intimidating eh. Kasi apat na terminal yung kakabitan. So, tanggalin nyo lang yung cap. Hugutin nyo to. At maitutulak nyo na ito. So, tatandaan nyo, may tab yan dyan. Tapos may notch yan doon sa isang malaki, isang maliit. So, hindi yan papasok pag baliktad. Pag tinulak nyo yan mamaya, pag tinulak natin yan mamaya, pag baliktad, hindi yan papasok. So, yung malaki, yun yung dito, malapit dito sa lock nya. So, kaya sabi ko kanina, may number yan o merong label. 1 plus, 1 minus. So, yun yung gagamitin natin. Kailangan nyo din ng screwdriver na Phillips screwdriver na maliit para maluwagan siya. So, ang marker ko dito yung malaki. Yung tapat nung malaki na notch, yun yung 1 plus. So, dito natin ilalagay yung positive. So, luwagan nyo lang yung screw, tapos insert nyo lang yung wire nyo. Mas i-advise ko mga boss na lagyan nyo ng hinang o soldering lead para matigas. Tapos sigpitan lang. Ay, yon. Ito, kalimitan kong pagkakamali ito.
sa sobrang bilis ng paggawa, usually yon nalilimutan. Unahin nyo munang ilagay ito dito at ito. So ito walang problema kahit na hindi nyo malagay kasi nabubuka naman yan. Kaya lang mahirap pag ganitong malaki ang wire or yung mga mic cables ang ginagamit niya. Or hindi pala mic cables kasi sa speaker to. Etong anong wire to? Royal cord. So pag yun ang ginagamit nyo, huwag nyo kakalimutan yung dalawa na yun. Kasi kakalasin nyo lang ulit. Buti na alala ko. Siguraduhin yung mahigpit ha. So again, tapat ng malaki, 1 plus, yung nasa kaliwa noon, pag nakaganyan ha, nasa kaliwa noon, yun yung 1 minus. Para hindi na kayo maghanap. At make sure na mahigpit, ulitin ko. Tapos ito, yung paglagay nito, meron tong notch. Pag ganito na Broadway, merong arrow. May makikita kayo dito yung arrow. Hindi din mapipick up to ng aking camera eh. So yun yung itatapat nyo dito sa mahaba na ito. Tapos yan, makaganyan yan. At yung thread, mauuna. So pasok nyo lang, itapat yung malaking notch na yan. At ayan, hihigpitan na lang natin. So, ayos na yung ating connector. So, taas ko lang itong box doon. Kabitan ng isa pang signal feed wire. At tetestingin natin. So, eto na mga boss, ano? All set na tayo. Pareho na yan. Parehong dalawang wires. Tig-dalawa na sila. No? High at yung mid. So hindi na nasasayang itong isang D8 ko. Kasi doon sa previous na configuration yan, halos wala na lumalabas sa tunog yan dito sa dalawang ito. Dahil nga ang pinifeed ko lang na signal dyan ay yung sa high frequency natin. Tapos dati ang ginagamit ko sa mid, ito lang. Ito lang D5 ko. Ito yung nasa mid. Yan yung dinadrive dati nitong CA. So ngayon, hindi na muna, standby na muna ito. Ang gagamitin natin ay ayun na. So nandun na yung output noong mid amplifier ko. Tapos itong dalawa na ito ang dinadala noong amplifier ko para sa high frequencies. So ready na yan, all set. Ito ang sa high, mid, at yung low. So hindi yung sub ang ginamit ko mga boss, no? Yung low. Ayan, yung sa sub natin ay naka-down. Ang ginamit ko ay itong sa low. Tapos crossover settings ko is 2.3K, 2.3 kHz. Pareho magkabila. So hindi ko na lalakasan masyado yung volume doon sa mixer para hindi ma-overmode yung recording dyan sa aking cellphone. So mumurahin lang cellphone natin, hindi high-tech. Ano? Tingnan natin yung naging clarity noong vocals or nung mid-frequencies. Kasi dati nga, doon sa maliit lang na speaker ko, pinifeed yung mid-signal. So doon sa sayang nga, yung D8, kaya ginawa ko talaga ngayon is ginawa kong by amplifier setup. So tingnan natin, bali 4 speakers lang mga boss ang 4 boxes of speakers lang ang gumagana. Yan, dalawang nasa taas at saka yung dalawa ko na subwoofer. So pare-parehong gumagana yung mga yan. So wala nang ibang speaker kundi yan lang ang pinagagana ko ngayon. So play tayo. Please subscribe for our latest update. Thank you. Malaking pagkakaiba mga boss. Pinakinabangan ko yung aking jack up. Kasi dati, halos walang tumutunog eh.
lumalabas sa kanya. Grabe, hindi. Napalakas yata. Malakas pa yung ano, naamon natin konti. So sana napipick up noong recording yung clarity ng mid ngayon. Pwede tayong magdagdag o magbawas ng mid. Yan o. Kung ano yung preferred output nyo ng sound, mas may control tayo. At mamaya subukan ko mag-video order gamit yan sa setup na yan. Mas in-expect ko na mas clear yung boses kaysa sa dati ko setup. So doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe lang po kayo. Click nyo yung notification bell siyempre para ma-notify kayo pag may na-upload ako. So may mga naka-schedule pa, merong nagtatanong tungkol doon sa isang amplifier ko na sabi niya yung pink ko na amplifier kung kapareho ng CA. So buksan ko rin yon, hindi ko na kasi ginawa yun ng unboxing. So siguro baka yun ang isunod ko. So thank you! Yeah, yeah.